day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. So, ngayong araw po na to, maganda po ang pag-uusapan natin. Tayo po ay mag-aaral ng basic electronics, especially PCB design and layout po ang ating magiging topic sa araw na to. Kaya tapusin niyo yung video para magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga baguhan. So, ang pag-usapan muna natin ay yung half-wave power supply. So, kaya pag sinabi natin half-wave power supply is composed of only one diode. Pwedeng isang capacitor or marami at magkakaroon tayo ng bleeder resistor. So, ito yung tinatawag nating step-down transformer. Meron tayong primary at meron tayong of course secondary. 0, 12 volts, 0, 220. Pwedeng ang transformer natin ay may 110, pwedeng wala. Dahil alam naman natin, nasa Pilipinas tayo, ang gamit natin ay 220. Then, of course, magkakaroon tayo ng main plug at magkakaroon tayo ng fuse, magkakaroon tayo ng switch, at lalagyan natin ito ng indicator na neon bulb. Ang neon bulb natin na kailangan dito ay 220 kasi meron ding nabibiling 12 volts. So, neon bulb 220 volts. Magsisilbing indicator na meron ng power ng ating primary ng ating transformer. Then magkakaroon tayo dito ng rectifier diode. Magkakaroon tayo dito ng filter capacitor. Positive, negative. Magkakaroon tayo dito ng bleeder resistor. So usually ang ginagamit natin transformer na pang project ay around mga 3 ampere, 50 volts, pero since 12 volts so ang ilalagay natin ay 3 ampere yung transformer na 12 volts. So then dito naman sa diode yung 3 ampere 50 volts. Then yung ating capacitor is 5,600 microfarad over 25 volts na magsisilbing filter capacitor. Then 1K ohms, 5 watts, magsisilbing bleeder resistor. So ang focus lang natin ay magdi-design tayo ng PCB. So kaya ang i-design lang natin ay hanggang dito. Hindi natin isasama yung ating transformer. So sa mga tweet, kung ito yung PCB natin, lalo sa mga baguhan, kailangan natin ng PCB board na 2x3 at ito ay lalagyan natin ng masking tape dahil yung nakikita nyo po dito ay copper conductor. Kaya pag nilagyan mo ng tester, lahat yan may palo. Sa kabila naman ay yung hard plastic, non-conductor. So, dito po tayo nakapokus. So, ito po yung gagayahin muna nating design. So, talagang napaka-basic. So, lagyan ko ng masking tape. Isipin nyo may masking tape na yan. Nang katulad na ito. Lagyan natin ng masking tape. Para lahat ay magkaroon ng idea. Ang ginagamit ko sa basic natin ay masking tape. Pero marami pang iba. So, darating po tayo dyan. So, mag-o-overlap tayo at least 1 port para hindi mag-penetrate yung perichloride natin sa PCB board kasi baka matunaw lahat. Kasi pagkatapos natin ito ma-design, i-layout natin to, kakatin natin ng cutter blade, then ilulubog natin sa perichloride. Okay, so ito po. So katulad na nakikita nyo, nalagyan ko na ng masking tape. Isipin nyo, nalagyan na natin masking tape. Magdodrawing ako ng bilog. So ito yung bubutasin natin mamaya. At lalagay natin yung transformer na 0 at 12 volts. Then, syempre, ang kasunod nito, yung ating rectifier diode. So, ito naman yung ating rectifier diode.
So, ilalagay lang natin itong symbol, pero sa actual nito, yung diode ay nasa likuran ng ating PCB. Then, ang kasunod naman nito ay yung ating capacitor. Then, maglalagay ulit tayo ng isang butas dito para lalagyan ng wire, lagyan ng alligator clip, magsisilbing positive. Ito naman ay i-diretso natin. Diretso. So, ito naman yung magiging output ng negative. So, may alligator clip tayo negative. Papunta na sa mga susuklayan natin. So, halfway pa lang naman to para masundan natin isa-isa. Ito na po yung ating nagawang design. I-layout natin, kakatin natin ng cutter blade. Isipin nyo, cutter blade to. Ayun, cut natin yan, cut. So, tatanggalin natin yung walang drawing. Tatanggalin natin itong masking tape na to at makikita nyo yung tanso. Madadamay na pati itong ating dinrawing na pyesa. Meron pa tayo isang nalimutan dito, yung ating bleeder resistor. So, dyan natin ilalagay. So, tatanggalin na natin, nakat na natin yung masking tape, nakat na natin yan. So, ito na po yung ating dinesign na i-layout na po natin. Ibababad na natin yan sa isang lalagyanan at ibubuhos yung ferric chloride. Yung ferric chloride ay tutunawin niya yung tanso na to para hindi magduktong-duktong yung pyesa. So, sa mga tweet, pagkatapos natin maibabad, tatanggalin na yung masking tape na drawing. Ito po. So, at bubutasan na ng mini drill, lahat po yan. Saka liliyahin, pagkatapos ng liha, ang nilalagay namin dyan ay natural varnish. Para kung hindi mo kagad nahinang, bukas mabilis tumalab yung ating panghinang pagka sinolda natin yung pyesa. So, para malinis yan. So, ganun ang pag-design natin. Magbibigay pa ako ng isang example para dun sa mga baguhan, masundan lalo yung pag-design. Kasi napaka-importante. Mahirap mag-troubleshoot ng mga schematic diagram ng electronics kung hindi ka rin nakakaintindi ng pag-design ng PCB. So, kaya napaka-importante na matutunan natin yung pag-design ng ating PCB. So, tignan natin to. Example natin, ang gusto mong mangyari, yung diode ay nakatayo. Kailangan according lahat sa diagram. Ang gusto ko, yung capacitor ay nakatayo rin. At ang resistor ay nakahiga, nakapahalang. So, tignan natin kung paano natin ito i-design. Ay may negative. Siyempre, i-drawing natin to. Yung mga paglalagay natin ng pyesa, dito natin ilalagay kung hihilang yung ating transformer 0, then 12 volts. So, according sa diagram, tignan natin to. Yung ating 12 volts nakakonekta sa ating diode. Kaya dito natin kukunin. So, pagano'n. Ayun. Tapos, papaganon. Tapos, diretso natin dito. Ayun. So, laging according sa diagram. Then, yung 0, dito naman sa baba. Diretso, 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 diretso doon, diretso, then, diretso. Kukuha tayo ng cutter blade. Itong dinesign natin, i-layout na natin. Pag nakat na natin yan, mawawala na yung mga pyesa. So, ibababat na natin sa ating ferric chloride. So, tanggalin natin. Dahil tinatanggal ko na yung ating masking tape, ito na ngayon ang matitira. So, habang tinatanggal ko to, dahil nakat na natin, example, nakat na natin to, ang matitira na lang, yung masking tape na merong drawing. Ayun ang hindi malulusaw dahil nakatakip siya ng masking tape. Huwag lang masyadong matagal, kasi kung masyadong matagal, aangat na yung masking tape natin, malulusaw na, at lahat ay mawawas out yung tanso. So, hindi na natin to magagamit. So, ganito pala ang pag-design ng ating PCB. Ito-drawing lang natin dito, then ikakat na natin, tapos ibababad. Pagkatapos malusaw yung mga wala ng drawing na yan, nalusaw na, tatanggalin na yung masking tape, babarinahan na yan, lilihahin, lalagyan ng 2 pagid ng natural varnish, tapos saka natin ilalagay yung pyesa, then maghihinang na po tayo. So, ibabalik ko lang yung
ating pyesa para mas lalo mas maintindihan ng mga iba. So ito po ay basic na pagde-design at layout ng ating PCB. So mahirap mag-design kung wala kang tinitignan muna na diagram. Kailangan bawat design natin at bawat pyesa natin mas magandang nasa harapan natin para masukat natin kung gaano kahaba yung pyesa. So usually, pag sinabi natin diode, ang bend lang ng paa nito ay dapat ganun. Ito lang. Kung paliliitin mo yung board, patayo siya, pwede naman. So, tapos iluto siya pa ganun, ito lang yung, kaya pwede natin mapaliitan. Pag yung resistor, usually 5 watts yung ginagamit ko dito, ganun lang. So, ito yung gagawin natin. So, example natin, ito masyadong nakabuka yung pyesa ng ating capacitor. Kaya pag tinignan natin yung capacitor, ganyan lang yan. Ayun. So, ang gagawin ko dito, i-erasin ko muna to, lalagyan ko ng extension. Kapag ganun. In-extend ko lang. Ayun. Para yung paa ng ating capacitor ay lapit lang, hindi masyadong nakabuka. Ayan po ang ating pagdi-design at pagli-layout ng PCB board. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!